Okay mga kababayan, Chris Hulo po at welcome po rito sa ating YouTube channel. Okay mga kababayan, pag-usapan ho natin, update ho tayo rito sa kaso pangyayari ho rito sa Pising Sabongero. Na kung saan mga kababayan, ito hong taga Napolcom. Alam ko attorney ito eh. Nako, may matindi, may pasabog hong ginawang pahayag ho rito sa ginawang interview sa kanya ho ni Mr. Ted Pailon. Pakinggan ho natin mga kababayan dahil kayo ay nako, kahit kayo ay masasyak, mawak ho kayo sa inyong kinaupuan at baka malaglag ho kayo, ha? Pakinggan nyo ito. Tayo po iistorbo sa kanya sa gitna po ng masamang lagay ng panahon at napakaraming trabaho. Ating kausapin si Commissioner, Vice Chairperson po and Executive Officer po ng Napolcom, Attorney Rafael Calinisan. Good morning po, sir. Attorney. Boss Ted. Attorney Calinisan. Magandang umaga po sa atin. Kamusta po sa inyo? Ang gusto namin malaman ay ito pa rin tungkol doon sa missing Sabongeros case, yung ginagawa niyong investigasyon dyan po sa Napolcom. Pero meron po kasi kayong nabanggit, no, na meron pong mga grupo na lumalapit po sa inyo para ma-impluensyahan itong investigasyon. Pakikwento po sa amin yan. Ito pakinggan niyo mga kababayan. May dalawang grupo na malapit sa Napolcom. At ito, nako, mukhang may mas matindi pang involved na tao ho rito sa missing Sabongero. Nako po. Mukhang lilipat dito ang simpatya kaysa kay Atong Ang. Hindi naman kaya. Hanggang natin, ha? Meron pong dalawang grupo na medyo nagsusubok pong lumapit sa atin. Yung pong isa, tumawag po siya. Ang tinawagan po niya, isa pong very close po sa akin na tao. Ang pakiusap po niya, baka pwedeng matulungan yung mga pulis. Ang sinabi po nung taong tinawagan niya, dalawa. Una, hindi po niya kaya yung si Ralph. Yung pangalawa, kung ano nakalagay dun sa affidavit ni alias Totoy, yun na yun. So sa madaling sabi, sinop lang po nung tinawagan niya, yung pong sumubok lumapit at kinuwento po sa akin nung tinawagan niya yung pangyayaring iyon. Yung pangalawa naman po, grupo nung isang former local government executive, yung pong isa doon, nag-text mismo sa akin. Yung text, ang pinapalabas niya, ang involved talaga, yung isang pulis, nagbibigay siya di umano ng impormasyon, pero pinapalabas niya na walang kinalaman yung local, former local government executive. After which, tumawag din siya. Tumawag siya doon sa taong sobrang close sa akin at ang kanyang tenor, baka daw pwedeng makuha si Commissioner Calinisan na mag-abogado dun sa posibleng criminal case niya. Kung hindi naman kaya, yung mga dating law partner ko ang maging abogado niya. At nakiusap, baka pwedeng paratingin yung mensahe sa akin kasi hindi daw ako sumasagot. Totoo na... Ito pakinggan nyo, ha? Medyo dito kasi sa part na to, pero parang magulo pa itong sinasabi ni attorney dito. Itong taga Napolcom, medyo naguguluhan ako. Ito kasi mga kababayan, ayon dito kay alias Totoy, kay Don Don, may mga binanggit kasi siya, di ba, mga kapulisan, mga 18 yata, yung sinasabi niya na 14 ba 18. Kasi lumalabas, ayon na kay Don Don, ang mastermind daw ho nito ay si Mr. Atong Ang. At kasabot ho yung mga miyembro ho ng Alpha Group na kung saan nagtaas ang kamay, pumapayag, nagkasundo sila na pagpapatayin na lang itong mga missing Sabongero kasi kapag hindi raw nila ginawa yun, ikakabaksak ng kanilang negosyo. Kasi may ginawa yatang kalokohan, parang nang hack yata ng website na imbis na tumaya sa totoong website nila Mr. Atong Ang,
doon tumataya. Sa peking website yata, parang gano'n. Kaya pagka hindi raw ginawang pagpapatayin yun, babaksak daw ang negosyo nila. According kay Don Don. Pero dito sa pahayag ho, kinukwento ni attorney na taga Napolcom, mukhang may involved pang matinding tao rito. Pakinggan nyo. Nababother ako. Kasi meron kang kasibihan, very brave yung paglapit nung dalawa. Totoo lang din ay naiinsulto ako. Kasi siguro naman dapat alam na ng lahat una na hindi tayo nababayaran, wala tayong kinakatakutan, at patas tayo dito. Kung anong laman ng ebidensya, kung anong makita natin sa ating investigasyon, yun ang magiging basihan ng ating desisyon. Tulong para alaga ang puso, Teka, may ads. resistensya, mata at buong katawan Sorry po. ng Centrum Advance. Pwede nyo po bang, at this point po, pwede nyo po bang i-identify yung mga binabanggit nyo na yan? Taga muna. According dito kayo na attorney na taga Napolcom, may insulto raw siya. Dahil ba't nilalapitan pa siya? Alam niya namang hindi naman daw siya nababayaran. Okay, mukha namang di bayaran ito si attorney. Hindi siya na taga Napolcom. Tuloy natin. Attorney, saludo kami sa inyo. Tuloy natin. Siguro sa kasalukuyan po, hindi naman dahil sa ayaw kong banggitin o takot akong banggitin mga pangalan nila. Totoo, gusto kong banggitin. Pero it is, I think, more prudent to first keep quiet about this, at least for the names. Kasi ako yung magdedesisyon nung kasong ito yung admin case kasama nung buong Napolcom and Bank. Ayokong magkaroon ng ibang kulay. Pero I think obligasyon ko kasi na sabihin sa publiko na ganitong ganap. Correct. May isang linggo ko nang dinidibdib to. Nung nag-file si Totoy sa amin nung Lunes, totoo lang pinag-iisipan kong sabihin na noon Pero it is not about me. Itong pangyayaring ito, itong paglapit nila, it's not about me. It is about people looking for justice. It is about someone filing a case here in the National Police Commission. Kaya tumahimik ako. Pero after 1 week, di ko matiis I think it's my obligation to tell the people na ganito nga yung nangyayari for utmost transparency. Pero yun, with also the reassurance to the Filipino people na wag po kayong mag-alala, hindi po tayo mababayaran, hindi po tayo atras, tuloy lang po ang investigasyon, tuloy po ating pagdinig, tayo po ipatas. So kung kinakailangan absueltuhin yung mga pulis na to, dahil walang ebidensya, so be it. Pero kung kinakailangan pong may maging accountable po dito to the point of them being dismissed from the service, then so be it. Yes. You will cross the bridge when we get there. Attorney, yung sinasabi niyo po na very brave po itong pareho, both camps, no, na lumapit sa inyo, no, parang syempre nagkokontrahan ito, isang pabor dun sa mga pulis, isang kontra. Yung the mere fact na ganun sila ka-brave para i-approach po kayo or i-approach someone close to you, tingin nyo both are from powerful or may mga powerful backers po ba itong mga ito? Let me clarify, no? Yung pangalawa, technically, hindi naman sa kumukontra siya Hindi siya sa kontra police Ang motibo nung pangalawa, sabihin na lang natin na mukhang mai-implicate yung isang local government executive, yung isang former local government executive. So ang motive nun is na dumipa ako to get me as a lawyer or someone very close to me to help them clear their name, quote-unquote. I don't want to comment if they are involved or not. Sabihin na lang natin na Tuloy lang natin. everything is being investigated at medyo nakaka-insulto naman na ang gagamitin mong abogado ako o yung mga abogadong dikit sa akin, that is very insulting. Dapat pakatas tayo, hindi tayo nababayaran at wag ganun kasi anong gusto mong paratingin. So kaya kung hindi ko man nireplyan siya sa text, yung dalawang grupo na ito, kung makaabot ng mensahe sa kanila, huwag niyo na akong subukan. Pangalawa, sa mga taong gusto pang magsubok, huwag niyo na rin akong subukan. Parang awan niyo na ako.
Sinasabi niyo pangalawang grupo, parang ang point is trying to divert kasi parang pinapangunahan na po na yung baka possible involvement ditong former local government executive kanyo. Tama po yun. So ang dinidikdik po niya isang particular na pulis na kasama rin naman sa iniimbestigahan. Pero ang motibo iba. Hindi para idiin yung pulis, ang motibo para ilihis. Ang motibo para linisin, quote-unquote, yung pangalan niya at absueltuhin yung sarili niya. Kumbaga, ang motive hindi para magbigay ng tamang impormasyon. Ang motibo para ilihis yung investigasyon. So, Sir Commissioner, kung dating local chief executive, tapos para hindi siya sumabit sa kaso, hindi naman sakop ng NAPOLCOM siya. Kasi NAPOLCOM, kayo po, nasa mga... Teka muna. Kasi ayon dito kay attorney, yung taga NAPOLCOM, may kumukontak daw sa kanya na dating local chief executive. Dating local chief executive na ngayon palang nararamdaman daw nun na madadamay na siya. So parang ina-admit niya na, para bang pwede ba nating sabihin, ina-admit niya na involved siya? Bakit ngayon palang ina-admit niya na, ngayon palang nararamdaman niyang mukhang madadamay siya? Ulit natin. Yung mga kasalukuyang nasa serbisyo, bakit kinakailangan niyang tumulay sa inyo para siya ma-absuelto? In the first place, hindi naman siya sakop ninyo Hindi po. Yung pong mga local government executives, mga local, yung mga hindi po pulis ay hindi po naming sakop. Pero sabihin na lang natin po, Sir Ted, na may mga ilang pangalan na lumulutang at yung pong ilang pangalan na yon ay nababanggit po sa investigasyon ng National Police Commission. So, umabot daw po sa kaalaman nung local government executive na yon, yung former local government executive na yon. So, gusto niyang linisin yung kanyang pangalan at kung sakasakaling merong umantong ito sa criminal investigation in the vernacular, Boste, para naghanap ng katapat. Ganun ang very clear impression sa akin ito. Opo. So again, para lang mas klaro, Commissioner, so gusto niyang maiklaro yung kanyang pangalan na wala siyang kaugnayan dito sa pagkawala ng mga sabungerong ito, nang sa ganon, diyan pa lang sa magiging report. Parang there's something wrong, Parang ngayon palang pinabubulaanan niya na yung kanyang pangalan na wala siyang kinalaman dyan. Kahit hindi pa naman nababanggit siya. Pero parang ina-admit niya na paparating na yung investigasyon madadawit siya. At kailangan at binibigyan ng katapat yun na parang pera ba? Parang gano'n. Parang ako dun, napapasil ako dun sa... Kasi bakit ka pipiyok agad? Na, hindi pa naman nababanggit pangalan mo. Nararamdaman mo pa lang mukhang madadamay ka na. Sino kaya itong taong ito? Mukhang dating local chief executive. Nako. Baka mapagbintangan ito ang master. Baka lang Baka lang. Baka gumulo ang... Baka gumulo ang investigasyon, baka lumabas niyan si Mr. Atong ang hindi na ang mastermind. Baka iba na. Mukhang may mukhang Kumbaga sa lutuing ulam parang may nilalagyan ng sangkap kahit hindi naman dapat doon. Kaya pag nailagay yung sangkap na yon, mag-iiba lasa. Nako. There is something wrong about this, Parang, ka dito. Tuloy natin. Report ninyo, hindi mababanggit ang pangalan niya o ang pangalan niya ay cleared in case lang na humantong sa criminal investigation sa DOJ. Ganun po? Tama po. At balak pa kong gamitin akong abogado, kaya pong mga abogado na dikit po sa akin. Sige po. Ako naintindihan ko itong sinasabi ho ninyo, Commissioner, na hindi muna kayo magbabanggit ng pangalan. Pero itong mga nakikinig sa atin, alam nyo na ho, wala naman tayong control sa kanila.
Taga saan daw ho ba itong region? Clue. Pahinging clue. Di ko alam kung pambira ka talaga, Boss Ted eh. Alam mo, na-idol talaga sa mga tanungan mo eh. Ako yung taga-subaybay mo noon pa. Sabihin na lang natin na malapit sa Metro Manila. Okay. Siguro. Opo, sige po. Opo, malapit sige sa po. Metro So Manila. hanggang doon lang po muna tayo. Sige. So, So yun po mga kababayan, narinig ho natin kay attorney na taga Napolcom. Meron isang dating chief local executive na kahit hindi pa binabanggit ang kanyang pangalan, hindi pa lumalabas sa investigasyon, pero parang papunta na doon. Ngayon pa lang parang gusto na makipag-areglo at binibigyan ng katapat. Para hindi siya madamay, para bang ganon. Medyo maano yung issue na yun Tingnan natin mga kababayan kung sino yan. Sa tingin nyo, sino? I-comment nyo dito sa ating comment section. Pero lahat ng sinasabing yun kung sino man mabanggit yung pangalan. Kita-kita ulit tayo sa panibagong vlog live. Bye-bye po.